Ang pelikula ay nagsisimula sa isang post-apocalyptic na mundo kung saan ang kasakiman ng tao ang naging sanhi ng pagtaas ng antas ng dagat ng walang katulad. Taong 2063 na, at halos buong mundo ay lubog na sa tubig. 2 kontinente na lang ang natitira, at kasalukuyan silang naglalaban para sa lupain at mga yaman. Sa gitna ng karagatan sa pagitan ng 2 kontinente ay may isang base militar na tinatawag na The Sentinel. Ito ay kontrolado ng 4 na sundalo mula sa isang kontinente, si Sergeant Hendricks. Isang matigas at istriktong lalaki, ang namumuno sa grupo na binubuo ni Corporal Cassidy, Private Baines, at Private Sullivan. Ang kanilang pangunahing trabaho ay bantayan ng isang nuclear bomb sa base sa loob ng 2 taon. Ang sandatang ito ng malawakang pagkawasak ay ang tanging kalamangan ng kanilang kontinente laban sa mga kaaway. Sa kasalukuyan, 3 buwan na silang lampas sa kanilang 2 taong kontrata. Gayunpaman, hindi pa dumarating ang relief crew para palitan sila, kaya labis na frustrado ang grupo. Mataas ang tensyon sa pagitan ng mga sundalo habang nauubos na rin ang pagkain sa The Sentinel, kaya't isang gabi na napakaulan. Nagdesisyon sina Cassidy at Sullivan na magtangkang mangisda. Sa kanilang pagkagulat, nakahuli sila ng marami at napuno ang kanilang malaking lambat. Samantala, napansin ni Hendricks, ang kanilang nakatataas na opisyal, ang isang malakas na bagyong papalapit sa base. Inutusan niya si Baines, na namamahala sa mga kagamitan, na agad na siguraduhin ang kaligtasan ng nuclear bomb. Ngunit biglang naging malalaki at marahas ang mga alon. Naapektuhan ang mga tubo ng base. Nagmadaling ayusin ni Baines ang mga ito at naipit ang kanyang kamay sa pagitan ng 2 tubo. Sa kabutihang palad, nakalaya siya pagkatapos ng kaunting hirap. Sa deck, tinangay ng mga alon ng lambat kasama ang mahalagang isda. Halos hindi nakapasok ang mga sundalo bago tumama ang napakalaking alon sa istruktura. Pinayayanig nito ang buong base at pinaagos ang tubig sa bawat entrada. Ngunit nakatayo pa rin ang The Sentinel matapos ang bagyo. Kinaumagahan, habang nag-aagahan, nag-usap ang grupo tungkol sa pagbawas ng konsumo ng kanilang mga yaman. Nagtanong si Baines kung bakit hindi nila gamitin ang telecommunication device upang magpadala ng mensahe sa relief crew na magmadali. Ngunit agad itong pinigil ni Hendricks. Ang tanging komunikasyon sa pagitan ng mainland at ng The Sentinel ay isang telegrapo na nagpapadala ng mga mensahe gamit ang Morse code. Sinabi ng sergeant na ito ay dapat lamang gamitin para magpadala ng pang-araw-araw na ulat pabalik sa kanilang base command. Pagkatapos, inutusan niya silang magtuon sa pag-aayos ng mga nasira. Matapos nito, ginawa ni Sullivan ang pang-araw-araw na ulat gamit ang telegrapo. Ayon sa utos ng sergeant, tanging ang banta ng pag-atake ng kaaway ang dapat isumbong. Gayunpaman, inulat ni Sullivan sa base na walang nangyari sa The Sentinel. Ang tugon ng mensahe ay nagsasabi na walang nangyari sa base rin. Isinulat ito ni Sullivan sa opisyal na talaan na nagpapakita na wala ring nangyari sa magkabilang panig sa nakalipas na mga buwan. Makalipas ang ilang sandali, sumama siya kay Hendricks sa deck para sa bantay na tungkulin. Kinuha niya ang isang pares ng binoculars at sinipat ang mga nakapaligid na tubig ng walang gana. Sa kanyang gulat, natuklasan niyang may isang barko na papalapit sa base. Si Cassidy, na nasa command center, ay kinumpirma rin ito matapos suriin ang radar. Ikinabahala ito ng sergeant dahil natatakot siyang maaaring mga kaaway ito. Kaya't inabot niya kay Sullivan ang isang baril at inutusan siyang magtungo sa barko gamit ang maliit na bangka. Siya ay dapat mag-sneak in at iulat kung may mga kaaway sa loob. Bagaman delikado ang misyon, agad na umalis si Sullivan at lumapit sa barko. Tumawag siya para malaman kung may mga pasahero, ngunit walang sumagot kaya napilitan siyang sumakay sa barko at magsimulang mag-imbestiga. Habang papasok siya, biglang sumando ng malakas ang kanyang radyo dahil sa static na signal. Pinatay ito ni Sullivan para hindi mabisto ng posibleng kaaway sa loob. Gayunpaman, habang nag-iinspeksyon sa barko, napansin niyang may kakaiba. Ang mga bagay ay natatakpan ng alikabok, hindi gumagana ang radyo, at may mga pagkaing hindi pa nagagalaw sa mga cabinet. Samantala, sinubukan ni Hendricks na kontaken siya para sa status update, ngunit hindi sumagot si Sullivan dahil nakapatay ang kanyang radyo. Bumalik sa barko, natagpuan ng private ang 4 na life jackets na para sana sa crew ng The Sentinel. Napagtanto niyang ang barko ay dapat nagdadala ng kanilang relief crew, ngunit may nangyaring kakaiba sa mga ito at sila ay nawala. Nangangahulugang sina Sullivan at ang 3 pa ay nawala ng pagkakataong makauwi. Sa kabilang banda, nagsimulang mag-alala si Hendricks at inisip na baka inatake na si Sullivan. Kaya gusto niyang pasabugin ang nuclear bomb bago makalapit ang kaaway sa The Sentinel. Inutusan niya si Cassidy na ibigay ang isa sa mga susi para sa pagpapasabog. Nagdalawang isip ito ngunit pinaalalahanan siya ng sergeant na ito ang protocol na dapat nilang sundin. Pagkatapos ibigay ni Cassidy ang susi, pinagsama ito ni Hendricks sa sarili niyang susi, at sinimulang i-activate ang bomba. Ngunit bago niya ipasok ang launch code, sinubukan niyang kontaken si Sullivan muli. Sa kabutihang palad, muling binuksan ni Sullivan ang kanyang radyo at sumagot. Napanatag si Cassidy habang pinapanood ang sergeant na kinansela ang nuclear protocol. Gayunpaman, nang hilingin ni Cassidy na ibalik ni Hendricks ang susi,
Sinabi nitong itatago niya ang pareho. Pinaparusahan niya si Cassidy dahil nagdalawang isip ito sa pagsunod sa utos. Pagkatapos nito, hinayla ni Sullivan ang barko patungo sa The Sentinel. Nais ng private na magpadala ng mensahe sa base tungkol sa barko. Ngunit ipinagbabawal ito ni Hendricks hanggang makakuha sila ng mas maraming impormasyon. Nainis ang grupo at halatang nagsisimula na silang magsawa sa ugali ni Hendricks. Lalo na't hawak na nito ang parehong susi. Matapos ang mabilis na paliligo, sinuri ng Sergeant ang kasaysayan ng paglalayag ng barko at isinulat ang lahat ng koordinato. Ipinatong niya ito sa isang mapa upang subaybayan ang posibleng ruta ng barko. Samantala, inamin ni Sullivan kina Cassidy at Baines na nagpadala siya ng mensahe sa base nang hindi alam ni Hendricks. Makakakuha sila ng sagot sa susunod na komunikasyon kinabukasan. Nakita ni Hendricks ang tatlo niyang tauhan na hinihintay na nakapaligid sa telegrapo. Dahil lalabas din ang katotohanan, umamin si Baines sa lahat. Ikinagalit ito ng Sergeant, ngunit bago siya makakilos, nakatanggap sila ng sagot mula sa telegrapo. Kapareho ito ng mismong mensahe na ipinadala ni Sullivan kagabi. Ngayon, malinaw sa lahat na matagal na silang nawala ng komunikasyon sa base. Paulit-ulit lamang na inuulit ng telegrapo ang mensaheng, walang nangyari, na ipinapadala ni Sullivan araw-araw. Sa kabila ng nakakabahalang revelasyong ito, inutusan ni Hendricks silang lahat na bumalik sa kanilang mga tungkulin. Isang gabi, nahuli ni Sullivan si Baines na pabalik mula sa barko. Nag-usap ang dalawa habang nag-iinuman. Inamin ni Baines na palihim siyang pumapasok sa barko at sigurado siyang kaya niyang ayusin ito, dahil sa pananabik na makaalis. Agad na sinabi ni Sullivan kay Cassidy ang balita at inanyayahan siyang sumama sa kanila. Ngunit hindi siya naniniwala at nagdadalawang isip na kumilos ng patago sa likod ni Hendricks. Kinabukasan, palihim na pumasok si Sullivan sa barko kasama si Baines upang tulungan itong ayusin ang makina. Matapos ang ilang oras ng trabaho, sa wakas na paandar nila ito. Masaya silang lumabas ng barko, ngunit nadatna nila si Hendricks na naghihintay sa kanila. Pinaalalahanan sila nito na sinuwi nila ang kanyang mga utos at nag-aksaya ng oras sa isang bagay na hindi bahagi ng misyon. Inutusan silang sirain ang barko upang magamit ang mga pyesa nito para sa pagkukumpuni ng The Sentinel. Iginiit ni Hendricks na hindi niya sila hahayaang umalis dahil tungkulin nilang manatili kahit tapos na ang kanilang termino. Binalaan pa niya silang babarilin sila kung hindi sila magbabalik sa trabaho. Nabahala ang mga sundalo sa sitwasyon at natakot na nasisiraan na ng bait si Hendricks. Kaya't nagboluntaryo si Cassidy na makipag-usap sa kanya ng pribado. Kinahapunan, sinabi ni Cassidy sa Sergeant na nauunawaan niya ang kanyang nararamdaman. Lumabas na nawala ng buhay ang dating squad ni Hendricks dahil sa mutiny, ngunit nakumbinsi siya ni Cassidy na hayaang bumalik ang dalawang lalaki sa base at magulat ng impormasyon pabalik sa The Sentinel. Sa susunod na eksena, nag-anunsyo si Hendricks ng isang madaliang pagpupulong. Ipinaliwanag niyang may magandang punto si Cassidy dahil wala silang komunikasyon. Dapat may magulat sa base. Iminungkahi niyang 2 tao ang mananatili at 2 tao ang aalis. Malinaw na mananatili si Hendricks, at voluntaryo rin si Cassidy na manatili. Nang marinig ito, tuwang-tuwa si Baines, ngunit nalungkot si Sullivan dahil mahal niya si Cassidy. Kinagabihan, habang nagtatrabaho si Hendricks sa mapa, nakatuklas siya ng nakakagulat na impormasyon, papunta sana sa kanila ang relief ship, ngunit ilang milya bago makarating. Sadyang lumihis ito palayo sa The Sentinel. Sa huli, huminto ito sa malayo at bigla na lamang naglaho ang crew. Naging kainahinala si Hendricks dahil si Cassidy ang inatasan sa pagdidirekta ng relief ship sa kanila. Kinabukasan, nagising ang team sa malakas na alarma dahil may isang barkong nakita sa radar. Agad na pamwesto ang mga sundalo upang ipagtanggol ang The Sentinel. Sinubukan ni Cassidy na makipag-ugnayan sa misteryosong barko, ngunit wala siyang natanggap na sagot. Sa pagkakataong ito, tumanggi si Hendricks na magpadala ng tao at iniutos sa team na barilin ang barko. Habang niloload ang kanyan, napansin ni Cassidy na nawawala ang barkong kanilang nahuli noong una. Hindi nagtagal, tumanggi sina Sullivan at Baines na magpaputok dahil tila lumalayo ang barko mula sa kanila. Makapal ang ulap sa paligid ng The Sentinel at hindi nila malinaw na makita ang barko. Sa wakas, napagtanto ni Cassidy na ito ang kanilang sariling barko at tumakbo siya upang balaan sila. Ngunit huli na dahil itinutok na ni Hendricks ang kanyang baril kay Baines. Lumabas na si Sergeant ang nagpalaya sa barko kagabi dahil ayaw niyang may umalis. Sa kabila ng revelasyon, tumanggi pa rin si Baines na sirain ang barko kaya't binaril ni Hendricks ang kanyang tainga. Dahil dito, napilitan si Sullivan na kontrolin ang kanyan at paputukan ang barko. Habang nasisire ito, galit na galit si Baines at sinubukang sugurin ang Sergeant. Ngunit pinatulog siya ni Cassidy gamit ang fire extinguisher. Nilock nila si Hendricks sa pantry at kinuha ni Cassidy ang parehong susi. Pagkatapos ng insidente, nagsimulang malugmok si Baines sa depresyon dahil nawala na ang kanilang huling tsansa na makauwi. Tumanggi siyang bumalik sa tungkulin at nagsimulang uminom ng labis. Samantala, sinabi ni Sullivan kay Cassidy na wala na silang ibang magagawa kundi subukan ng lahat ng frequency sa telegrapo hanggang makahanap sila ng gumagana. Nang hapon,
Dinalhan ni Sullivan ng pagkain si Hendricks at tinanong kung bakit nagbago ang isip nito tungkol sa pag-alis. Ibinunyag ni Hendricks na narito ang relief ship 3 buwan na ang nakalipas gaya ng nakatakda, ngunit may nangyari kaya't umalis ito. Ibig sabihin, may traidor sa kanilang grupo na gustong kunin ang nuclear bomb. Nagulat si Sullivan at hindi matanggap na maaaring traidor ang isa sa kanyang mga kaibigan. Umalis siya at nilock ang pinto ng pantry kahit nagmamakaawa si Hendricks na palabasin siya. Pagkatapos nito, ginugol ni Sullivan ang natitirang oras ng araw sa pagpapadala ng SOS messages sa iba't ibang channel. Nang gabi, ipinakita ni Cassidy kay Sullivan ang isang litrato ng kanyang pamilya noong siya'y bata pa. Ang larawan ay kuha sa isang maulan na araw, kung saan siya ang may pinakamalaking payong kahit siya ang pinakamaliit na bata. Ikinwento niya ng may luha na pinatay ng kalaban ang kanyang pamilya habang siya ay nasa paaralan. Kinabukasan, nalasing at emosyonal na pumasok si Baines sa comms room at nakita si Cassidy na natutulog mag-isa. Sinubukan niyang atakihin ito, na parang tinatangkang samantalahin siya, ngunit sa tamang pagkakataon, kinuha ni Baines ang mga susi ng nuclear launch at tumakbo. Pumunta siya sa communication room at inanunsyo sa mga speaker na ilulunsad niya ang bomba. Natakot ang dalawa at sinubukan siyang kalmayin. Pinag-usapan nila ang kanyang pamilya, na sabik na naghihintay sa kanyang pag-uwi. Nangako ang dalawa na makakaalis silang lahat ng buhay. Sa wakas, bumigay si Baines, umiyak, at lumayo mula sa controls, at kinuha ni Cassidy pabalik ang mga susi. Matapos hamupa ang tensyon, iminungkahi ni Sullivan na panahon na upang palabasin si Hendricks. Ngunit may nakakagulat na balita si Baines nang subukan niyang pumasok sa pantry kanina. Wala na si Hendricks. May bukas na bintana na nagpakita na nagpakamatay na ito. Nang suriin ni Cassidy at Sullivan ang pantry, nalungkot sila nang malaman na wala na ang kanilang sergeant. Lumipas ang ilang araw at bumalik ang grupo sa kanilang mga tungkulin. Maging si Baines ay bumuti na ang pakiramdam at ginugugol ang oras sa pagkukumpuni ng The Sentinel. Isang hapon, nagpasya sina Baines at Cassidy na suriin ang mga debris ng barko upang makakuha ng mga kailangang kagamitan. Binigyan siya ni Sullivan ng baril bilang pag-iingat, at nagpasalamat si Cassidy sa pamamagitan ng isang halik. Ilang sandali matapos iyon, sinubukan ni Sullivan na mangisda ulit mula sa lower deck, ngunit nang hinaila niya ang lambat, natuklasan niyang ang bangkay ni Hendricks ay naroon na may tama ng bala sa ulo. Ibig sabihin, may pumatay sa kanya at tunay ngang may traidor sa kanilang grupo. Habang tinignan niya ang mga profile ng kanyang mga kasama para sa mga pahiwatig, si Cassidy ay nakatitig kay Baines sa bangka, nagpaplano ng isang masamang plano. Maya-maya, nagsimula ang isang bagyo, at sinuri ni Sullivan ang beacon sa labas. Nakumpirma niyang ito ay maaaring alisin at ilipat. Sa pamamagitan ng isang flashback, ipinakita na si Cassidy ang nagdala ng beacon palayo gamit ang isang bangka. Pinasunod niya ang relief ship sa kanya imbes na papuntahin ito sa The Sentinel. At nang makarating sila sa ligtas na distansya, pinatay niya ang team at pinabayaan ang barko na lumutang palayo. Pagbalik sa kasalukuyan, si Cassidy lamang ang bumalik mula sa maliit na biyahe. Sinabi niyang aksidenteng nahulog at namatay si Baines habang sinusubukang abutin ang isang plastic. Agad na nahinuha ni Sullivan na pinatay niya ito at siya ang traidor mula pa noon. Gayunpaman, natakot siyang magsalita at nagtapos ang dalawa sa pagtulog na magkasama. Kinabukasan, nagising si Cassidy na mag-isa sa kama. Bigla, narinig niya si Sullivan sa walkie-talkie. Ipinaliwanag nitong alam niyang pinatay niya ang lahat. Inakusahan din siyang especially iya para sa kalaban at nangakong hindi niya hahayaang makuha nito ang bomba. Napagtanto ni Cassidy na nawawala ang mga susi at tumakbo siya sa comms room. Doon, nakita niyang ini-activate ni Sullivan ang bomba. Dahil wala ng pag-asa para sa kanila, hindi ito alintana ni Sullivan kung sumabog sila kasama ng The Sentinel. Sinubukan ni Cassidy na ipaliwanag na nagdurusa ang mga tao sa kanyang bayan at kinamuhian niyang nagsinungaling kay Sullivan. Ngunit hindi siya pinaniwalaan ng private at inactivate ang bomba. Gayunpaman, sa halip na sumabog, lumabas sa makina ang isang nakakatawang parirala na gustong-gustong ulitin ni Baines. Napagtanto nilang pinalitan ni Baines ang programa ng bomba upang walang makagamit nito sa pagkawasak. Sa huling eksena, nag-usap sina Sullivan at Cassidy. Napagkasunduan nilang, kahit anong panig sa digmaan ang dumating, poprotektahan nila ang The Sentinel at magpapatuloy na mabuhay.